Okay? So, ang Forex naman po, well, Forex, kagaya nga ng sabi mo, it's all about currency trading. It's just the buying and selling of currencies talaga eh, di ba? Pwedeng, traditionally, ang ginagawa po kasi natin dyan ay, di ba kapag, kung mapapansin mo ito, November, December, parati mong makikita na ang exchange rate ay bumababa. Okay. Ito po ay dahil sa influx ng mga remittances from abroad ng ating mga OFWs. Kaya napakalaki ng factor na ginagawa nila sa economy ng Philippines. No? So, influx is just the buying and selling of currencies. So, demand and supply lang po yan. Kapag tumaas ang demand because of the influx, bumababa yung exchange rate. So, po pwede mong gawin traditional na Forex. Okay? Bibili ka kapag mababa. Say, pag 50 pesos. Bibilin mo siya pag 50 pesos. And then after ilang months, siguro by March or April ng susunod na taon, medyo tataas na uli yan sa normal na range niya. So, from 50, siguro bigla siyang magiging 52. So, kapag binili mo siya ng 50, binenta mo siya ng 52, tutubo ka doon ng dos. So, that is how you do Forex trading. Okay? Yun po yung traditional na way. Okay. But of course, right now, as you know, lahat naman ng business ay ginagawa na siyang online ngayon, diba? And even banks, may mga online banking na tayo. So everything right now is connected. Okay? So sa connection na yon, we can now buy and sell foreign currencies, ipag-exchange natin siya, okay? Pero sa pag-exchange natin na yon, hindi na natin kailangan pumunta pa ng bangko, pumunta pa ng money changer. Okay? So, online na po natin siyang gagawin. Right? But before that, okay, para makita nyo lang po kung gaano kalaki ang Forex market, no? Ito yung mga gumagamit ng Forex. Okay? You have central banks or government. Okay? Kung anuhin natin sa economics natin dati, you have monetary policies. Kung naalala natin, yung mga tariff na yan, interest rates, di ba? So, governments, they earn through Forex or they use Forex. Okay? Halimbawa, nung pumunta si Duterte, merong donate sa kanya, say Japan. Okay? So, yung government natin, hindi naman nila pwedeng gamitin sa Philippines yung Japanese yen. So, kailangan nilang ipalit yan. Okay? And then, of course, you have big companies na gumagamit yan. You have international companies ngayon, di ba? Apple, Yahoo, Google, di ba? Ang dami ng way para kumita. So, these companies, they use Forex also. Banks, syempre naman, di ba? Even Forex na di ba? Banks naman talaga siya pinaprocess or sa banks naman talaga siya dumadaan. So these big banks, kasama sa kanilang normal operation na magpadala from the Philippines siguro to US or from Japan, from Hong Kong, from US, from UK, from Australia, from New Zealand, magpapadala ang mga OFWs doon, ipapadala nila sa Philippines, dumadaan po siya lahat sa banks. So banks also use the Forex. Or use Forex, right? And of course, syempre, dito po tayo papasok. Okay? As individual trader or investor. Okay? Ito po ang key. Central banks or government, companies, banks, tingin mo, interested sila sa pagpapalit ng exchange rate? Parang hindi. Definitely, hindi sila interested dyan. Kasi basta kinailangang magpasahod ng company abroad dito sa Philippines, say yung ating mga BPO companies, right? Wala silang pakialam kung ano exchange rate. Kasi ipapalit at ipapalit nila yun. Right? However, tayo, as retail investors or traders, doon tayo ngayon interested. Right? Sa palitan. Siyempre, di ba? Pag pwede kang kumita doon, well, malaking opportunity siya para sa'yo. Right? Okay. So ngayon, naalam na natin kung sino yung mga gumagamit ng Forex. Punta naman tayo kung ako personally, bakit ko pinili ang Forex na isa sa mga pwedeng vehicles as investment. Right? Number one na reason ko talaga is diversification. Okay? Dahil if lahat ng investments mo ay nasa Philippines, okay? Whether that's stocks, real estate, bonds, or kahit na anong business in the Philippines. If ang economy ng Philippines ay bumagsak, huwag naman sana, okay? Lahat ng investments mo ay affected. Okay? Siyempre, wala kang takas dyan. Okay?
So, ang Forex po kasi ay dollar-denominated investment. Okay? Pag humina nga ang Philippines, advantage mo if meron kang investment sa Forex dahil tataas yung exchange rate mo dyan. Okay? So, number one talagang reason is really diversification. Okay? So, ikaw ba, meron ka bang other investments? Like, Mutual fund. Okay, may mutual fund ka. Well, tama po ba ang mutual fund na ito ay naka-base sa stock market ng Philippines? Equities. Okay, so Philippine equities. So Philippine equity, no? If Philippine equity siya, kapag medyo bumagsak ang stock market ng Philippines, affected siya. Okay. But if you have an investment sa Forex, hindi ka affected. Right? Next one is, well, it is recession proof. Okay? Kasi wala naman talagang ganito po. Kapag kasi nagkaroon ng recession, ang madalas in Forex po kasi, hindi mo naman makikita na ang currency, well, ikaw sir, tingin mo, exchange rate ng Philippine peso to US dollar, tingin mo magiging zero siya? Hindi, di ba? Actually, hindi nga mangyari na 52 ang exchange rate ngayon, kinabukasan bigla siyang 20 pesos na lang. Hindi siya gano'n di ba? Bakit hindi siya gano'n? Kung mapapansin mo sa exchange rate, paunti-unti lang siya, di ba? Unting taas, unting baba. Centimos lang yun Correct. Exactly. And of course, ito pa po, no? In Forex trading po kasi, ang binabuy and sell lang natin ay major currencies. US dollar, British pound, euro, okay? Australian dollar, New Zealand dollar, Canadian dollar, Japanese yen, and Swiss franc. Right? So these 8 major currencies. Right? Well, kung ikaw din naman sir ang tatanungin, I think familiar ka naman sa lahat ng countries na yan. Mukhang malalaking bansa yan, sir. Yes, oo. Bakit yan yung mga pinipili lang natin? Siyempre, sabi mo nga, malalaking bansa. So sila yung mga mas madali mong ma-predict if tataas ba or babagsak yung currency. Okay? Of course, if you will be investing like South African rand, okay, Singaporean dollar, okay siya, Hong Kong dollar, or kahit na anong kakaibang currency, okay, medyo mahirap siyang alamin kung magiging okay ba siya or hindi. So, if you will be investing, mas maganda po na sa major currencies ka lang talaga magbabuy and sell. Okay? Okay. So, kaya po siya naging recession-proof ay, what if nagkaroon ng recession sa US? Okay? If naka-invest ka sa stock market ng US, wala kang kawala. Pero kapag sa Forex ka, pwede kang mamili. Pwede mo pa namang i-buy and sell ang GBP. Pwede mo pang i-buy and sell ang Euro. Or kung gusto mo, pupunta ka sa Japan to buy and sell. Diba? Pwedeng Canadian dollar. Marami kang pagpipilian. So, if masyadong risky ang USD, ang GBP, in Forex po, wag mo na lang silang piliin. Okay? And of course, number 3, this 24 hours ang opportunity dito. Kung mapapansin nyo, pag andito ka sir sa Pilipinas, ang Japanese yen, tumatakbo din dito dahil medyo ka-time zone natin ang Japanese yen, di ba? Pag nagsarado na tayo at gabi na tayo dito or hapon, magsasara na ang Japanese yen pero ang Euro at British pound, okay, gumagana naman siya dahil bukas naman ang London. Okay? And of course, pag sarado na yung Japan, dahil gabi na dito sa time zone natin, bukas naman ang US. And kapag po bukas naman ang magsasarado naman ng US, magbubukas naman na uli dito sa time zone natin. So kaya po siya po pwede, kaya siya sinabi na 24 hours pwede kang kumita. Dahil tulog tayo dito, gising sila sa kabila ng mundo, tulog sila doon, gising naman tayo dito. Okay? So, ano po ito? Flexible ito. Especially, for example, ikaw sir, ano ang iyong trabaho? Nasa insurance ako ngayon. Ako sa insurance. Okay, and may other businesses ka rin? Mga part-time lang naman. Mga business. Okay. So, for example, yun, no? Meron kang trabaho ng umaga. Okay? And ang time mo na lang talaga na po pwede ay sa gabi. Ang good news ng Forex sa'yo, po pwede ka pa rin mag-trade. Kahit sa gabi. So, po pwede siya na gabi dito at saka mo siya gagawin para mas convenient sa oras mo.
Right? So of course, this is the most liquid investment. Right? Most liquid. Ang perang umiikot sa Forex ay $5 trillion per day. Wow. Right? Well, of course, wow po siya dahil syempre naman, no, ang pera ay umiikot na talaga 24 hours a day. And parang ito yung pera na talagang pang buong mundo na siya. That's the reason why marami talaga nag-Forex. Okay. So this is the most liquid. This is the largest financial market in the world. Right? And of course, okay, kung kayo po ay natatakot, ang ultimate na protection mo sa Forex, right? Or ikaw ay hindi pa kasi ikaw masyadong sanay right now sa Forex, well, if you will be investing in Forex, yun nga po, ang currency ay hindi magsasara kahit kailan. Oo nga, no? So, ang investment mo kapag nandun siya, well, alam mo lang na nandun siya. Oo. Okay? So, kung ikaw ang pamimiliin, sir, ano ang pinaka nagustuhan mo sa lahat ng mga advantages ng Forex? Diba, yung hindi magsasara. Bakit? Alam mong, sure ka na mag-i-stay forever. Parang forever nga, no? Kasi kung ang goal ko nga para sa education ng anak ko, alam ko na ilang years from now, andun pa rin yung investment ko. Tama. So, yun. And of course, syempre, sabi kasi nila, what if magkaroon ng parang isang currency lang, parang sa buong mundo, right? So, parang sasabihin mo na rin na magsasara na yung Philippine peso, magsasara na yung US dollar. Oo, malabo ata mangyari yun, sir. Magsara ang Philippine peso. Okay, tama po kayo doon. And, well, if magkaroon man ng one currency in the world, okay, syempre hindi naman mawawala ang Philippine peso. Mako-convert lang siya into a different currency. If ever man. Okay. Alright? So, yun po yung advantage talaga. And those are the reasons why dapat ka mag-invest sa Forex din.